Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta kayong lahat guys? Dahil sobrang busy ako ngayon, kaya ngayon lang ako nakapag-upload ng aking Umrah Journey Part 3. So kaya ito ya guys, dahil yung part 1 natin ay nasa atin ang ating unang upload na video, at saka yung part 2 nasa video na rin natin, at saka sa hindi pa nakapanood, manood na lang kayo sa aking YouTube, at saka sa hindi pa subscribe na kayo sa aking YouTube channel at this TV. Please like and share, at saka paki-subscribe na lang po. So ito na nga guys, no, dahil part 3 na tayo, may nag-request sa atin na kung saan daw yung part 3 natin. So habang yung part 1 natin is nasa Matka na kami, so dito ngayon yung part 3 nasa Medina na kami ngayon. So alam nyo ba guys na naglakbay pa kami ng 5 oras papunta galing Makkah papuntang Medina. So habang nasa road kami, hindi ko talaga maiwasan na mapamangha sa ganda ng place na to, kasi sa sobrang lawak, sobrang laki, at saka alam mo ba guys, sa buong buhay ko ngayon ko lang na-experience ang ganito kaganda na place na to. Sobrang ganda, subhanallah. So habang nasa sasakyan ako, kumukuha ako ng video, nadaanan na namin itong place na to na sobrang ganda talaga. Ang tataas ng building, tapos almost 8 PM na yata dito nung dumating kami, pero yung tao sobrang dami. Hindi mo lang mapapansin na yung dinadaanan mo, sobrang dami ng tao. Kahit gabi na, dami pa ring sasakyan na kasi nga 'di ba Ramadan ngayon, at saka talagang maano dito maaliwalas tingnan. So pagdating namin, natanaw na namin yung aming sa Medina, malapit na kami dito sa city, at saka bumaba na kami, no, lahat kami dito bumaba. So ito guys, pagkatapos namin baba, naglakad-lakad kami dito. Sobrang lawak talaga ng place na to, kahit gabi na napakaganda tingnan, kasi nga hindi mo talaga ma-imagine na yung place dito is napakaganda. So habang nag-iikot kami, na hinahanap namin yung Masjid Al-Nabawi. So ang haba pala nito, hindi namin akalain na sobrang haba ng nilalakarin namin. Siguro dito ko lang na-experience na maglakad na sa sobrang lawak ng nilalakad namin, kasi nga doon pa kami bumaba sa city talaga, sa city. So naglakad kami mga siguro, hindi ko lang alam kung nagkikalahating oras kami sa paglalakad papunta doon, kasi nga sobrang layo talaga na maabot kami doon. Pero habang nandito na kami, papasok na kami sa Masjid Al-Nabawi, grabe, hindi mo talaga maano na ang laki-laki ng mga building dito, ang tataas, tapos ang gaganda, ang dadami ng tao. Kahit na gabi na, marami pa rin tao ngayon. So sana all, no, maraming tao. So habang naglalakad kami, nagkukintuhan kami ng kaibigan ko na in fairness, napakaganda talaga ng Medina, napakaganda, super. Tsaka yung parang ang feeling mo nasa Paris ka ba, parang feeling ko, hindi ko talaga maano na, oh my god, dito na pala ako sa Paris. Pero hindi, biro lang yun, hindi sa Paris, dito sa Medina ako. So habang nalalakad kami, andito na kami sa loob ng masjid talaga, na inaanuhan nila na yung doon sa loob na yan, nandun yung grave ni Prophet Muhammad. So habang naglalakad kami doon, dito na kami sa pintuan ng masjid. So alam nyo ba guys, na pagdungaw pa lang ng pintuan dito, grabe, sobrang ganda ng masjid talaga sa loob. In fairness, grabe, ang lawak talaga. Imagine nyo guys, yung pintuan dito may number, at saka yung number dito umaabot ng 300 pintuan. So dito lang ako talaga nakakita ng masjid na
kada labas mo ng pintuan, iba yung lugar na mapupuntahan mo kasi nga ang lawak, sobrang lawak eh. Hindi mo talagang maliligaw ka dito. So dito na nga guys, habang dito ako sa loob, hindi ko talaga maiwasan na mapamangha kasi nga sobrang lawak ng loob niya, sobrang lawak talaga. So pagkatapos namin na doon sa loob, kasi nga naghahanap kami ng mauupuan namin sana, pero punong-puno na, kaya lumabas kami ulit at saka naglakad-lakad kasi nga inaantay na lang namin na nag-iisip kami na baka dito na lang kami sa labas maglalatag ng aming sadyada at dito na kami magdasal. Habang naglalakad kami, naghahanap kami talaga ng place namin dito kasi nga hindi naman pwede na uupo ka dito na kailangan may ano dito may place talaga na pwede kayo magupo. So habang naglalakad kami dito, ang dami-daming tao, grabe ang daming tao, in fairness ang daming tao talaga. So lakad kami ng lakad kasi nga hanap kami ng aming mauupuan. Kung sa bagay dito na nga masakit nga yung paa ko sa kakalakad kasi nga simula nung doon kami sa makalakad kami ng lakad. So yung hinahabol namin kasi dito na isang araw lang kami dito, kaya kailangan namin na sulitin yung aming pagpunta dito sa Medina. So ayan guys, habang naglalakad kami, wala kaming makitang pupestuhan namin kasi sobrang dami ng tao. Bawat gilid dito may pwestuhan talaga na siksikan kasi dyan guys, nilalakaran namin, hindi pwede na hindi na dyan ka uupo, dyan ka maglatag. Kailangan doon talaga na may place talaga na nilalagay sila na doon ka uupo. Nakahanap na kami ng aming upuan, so nag-antay kami doon siguro mga 3 oras na lang kasi nga mag-aada na rin ng Fajr. So inantay na lang namin doon na kami kumain sa nakita naming upuan. So habang paumaga na, almost 4 o'clock na dito, pero ang liwanag na sa labas. So nakita namin tong payong na sobrang laki. Nagulat ako kasi nga parang may tumutunog. Ay, sabi ko, bakit ano ba yung tumutunog? Sabi ng kaibigan ko, yung ano daw yun, yung machine yata yun, parang nag-open ba ng payong kasi nga umaga na dito, no, 5 o'clock na, so kailangan bubuksan na paunti-unting bubuksan kasi dito guys sa Medina sobrang init dito, kaya nilalatagan nila ng payong bawat ano dito may payong na malaki. So talagang napamanga ako, sabi ko ay wow, ang ganda kasi dito yung nakita ko yung payong na bumubuka-buka talaga, yung paunti-unti siyang bumubuka na ang lapad-lapad. So habang nagkukuha kami dito ng video, yung mga kasama namin naghahanap ng pwestuhan naman namin kung saan naman kami magtatambay kasi nga kailangan namin na hahanapin yung grave ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So habang kumukuha ako dito, sabi ko naman ay ganito palaga sa Medina, yung place dito is nilalagyan nila ng payong kasi nga guys, sabi ng kaibigan ko, kailangan daw pag umaga binubuksan yan kasi pag tanghali dito hindi mo talaga dito maano yung sobrang init, kaya yan kailangan nila nabuksan. So habang nagbibideo ako dito, yung kaibigan ko sabi niya sa akin, videohan mo ko kasi sabi niya maganda to na ano ba. So palapad na ng palapad. So pag ano namin doon, sabi ng kaibigan ko, hanapin namin yung pintuan na kung saan doon kami papasok, na talagang gusto lang namin makita yung puntod ni Prophet Muhammad. So pumasok kami doon. Alam mo ba guys, na grabe pagpasok namin ulit doon sa loob, siksikan yung tao, hindi ko talaga maano, parang ang dami-daming tao nagsisiksikan kasi nga unang-una wala kaming ano dito na para wala kaming authorization na para makapasok
sa loob dito. Pero nagbaka sakali kami. So nakita namin tong mga tao naglalakad sa loob. So pumasok na rin kami. Sabi ng kaibigan ko, pagpasok ng mga ito, sunod tayo. So sumunod kami dyan para lang makapunta kami dun sa loob. Grabe talaga guys, talagang pagpasok pa lang namin dito, iyakan na yung mga tao, hiyawan, dasal, lahat. Talagang ito pala yung feeling na pag nandito ka na, imagine mo guys ha, sa totoo lang, siksikan nagtutulak ka ng tao dito para lang una-unahan, kasi nga kung ano kadami ang tao dito, ganon din kadami ang mga nagbabantay dito, na parang may lubid sila na nilalagay para bawat grupo doon napapasok para hindi magsiksikan. Pero wala talaga siksikan talaga. Saka sa bawat pintuan na to, talagang may area dito. Maganda yung ano nila dito kasi organized siya para kahit anong siksikan ng tao. Alam mo ba guys, ang daming nagsasabi dito, ang daming namamatay dito kasi nga tulakan talaga. Yung tao dito parang sabik ba na makalapit sa Great Prophet Muhammad. So ayun guys, habang nagkukuha ako ng video, hawak-hawak ko yung aking chinilas, kasi nga pag hindi mo hinawakan yung chinilas mo dito, maaapakan, lalabas ka talaga dito na walang chinilas. Yung kaibigan ko dito, ilang beses na nawala yung chinilas kasi nga naaapakan. So hindi mo na kailangan na talagang pag hindi ka dito makakayuko dahil sa sobrang dami ng tao. Yung kaibigan ko dito nag-iiyakan na, tulakan. Sinasabi sa akin na kaibigan ko na itulak mo ako, pero hawak kami, may higpit yung hawakan namin dito para na makalapit kami sa grave ni Prophet Muhammad. So ayun na nga guys, natatanaw na namin dito yung grave ni Prophet Muhammad. So bye bye, see you again for my next vlog.